Mahaba na ang pila sa mga gasolinahan ngayong gabi. Yan ay para unahan na ang big-time oil price hike bukas. Ang ilang kumpanya ng langis ng desisyon namang uutay-utayin ang pagkapatupad ng taas presyo. At live mula sa Commonwealth Avenue, Quezon City, nasa frontline ng balita yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang mga nagpapakarga dyan? Mayan, malaki ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo bukas dahil pa rin yan sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa Strait of Hormuz. Kaya naman, kung makikita nyo sa likod ko, mahaba na naman ang pila ng mga motoristang nagpapakarga sa mga gas station bago pa ang taas presyo bukas ng umaga. Sa gas station na ito sa eastbound ng Commonwealth Avenue, sa tansya natin nasa 20 hanggang 30 sasakyan ang naghihintay sa pila para magpa-full tank. Karamihan sa mga inabutan naming nagpapakarga sa gas station na ito sa Commonwealth Avenue, isinabay na ang pagpapagasolina habang pauwi mula trabaho. Bukas kasi papalo sa 3 pesos at 65 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Mas masakit naman sa bulsa ng mga kumukonsumo ng diesel at kerosene. 10 pesos and 68 centavos kasi ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 11 pesos and 77 centavos naman sa litro ng kerosene. May ilang mga kumpanya namang magpapatupad ng utay-utay o hindi isang bagsakang taas presyo. Ibig sabihin, hahatiin nila sa 2 hanggang 3 araw ang kabuang price hike. Kasunod yan ng pakiusap ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis. Ang pagtaas ng presyo ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ipinasara ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya naman naantala ang supply sa global market. Siyam na gabi na ring nagsasagawa ng airstrike ang Amerika laban sa military facilities ng Iran. Gumanti naman ng missile strike ang Iran. Narito ang pahayag ng DOE. Essentially signal yon na talagang lalala yung situation kung isara yung sa Red Sea, no? Kasi alternate route din yan. So essentially escalation siya. So titingnan nyo, in-issue yan as a warning by Iran na huwag nyong tirahin yung aming energy facilities. Pag tinira nyo yan, papasara namin sa Houthis yung exit sa Red Sea. Sa gitna ng big-time price hike, tinatayang nasa 45 days naman ang supply ng langis sa bansa. Kaya naman hindi pa raw kakailanganin ng pamahalaan na tumulong sa mga pribadong kumpanya sa pagbili ng supply. Yun nga lang, may ilang gasolinahan nang tumigil daw muna sa pagbebenta ng petrolyo, bagay na iniimbestigahan pa ng DOE. Narito ang pahayag ng DOE. May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron ako kaming inspector on the ground. Samantala, narito naman ang diskarte ng ilang kapatid nating motorista sa gitna ng mabigat na presyo ng petrolyo. Di bawasan na lang yung bibilhin. Siguro, gano'n na lang. Sa Pagkasyahin na lang. Ang diskarte na lang po para makatipid, huwag nang bumiyahe. Yun na lang po, saka pila-pila lang talaga ang taxi ngayon. Mayan, pakita ko lang ulit sa iyo yung sitwasyon dito sa gas station na ito sa eastbound ng Commonwealth Avenue. Sa mga oras na ito, makikita mo sa likuran ko na mahaba yung pila ng mga sasakyan. Sa dami ng mga motoristang gustong magpakarga ng produktong petrolyo ay kita ninyo na naukupan na nila itong bike lane at saka itong outermost lane ng Commonwealth Avenue. Ganyan kahaba ang pila ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Kaya payo natin sa mga kapatid nating motorista, kung may oras po kayo ay bumila na at magpakarga na ng produktong petrolyo bago pa ang inaasahang taas presyo bukas yan ng umaga. Balik sa iyo, Mayan. Okay, naway nakapagpagas ka na rin. Maraming salamat sa iyo, Dave Abuel.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.